So itong pag-issue ng TRO ng Supreme Court, parang indication ba ito na may tsansa yung mga petitioner yung sa kanilang panawagan na madeklarang unconstitutional yung transfer of funds? Well, that's very welcome and of course there will be a chance kasi talagang nag-TRO na ang Supreme Court eh. So to hear the side of the petitioners is already a step forward in our quest so that the PhilHealth funds would remain for health programs, especially for UAC implementation. So the mere fact na may TRO, may nakitang merit yung Supreme I Court? definitely. So I would like to, it's very welcome and of course I'm very happy that the Supreme Court at least gave merits to the petitioners move for itong para hindi na po magalaw po itong remaining excess funds of PhilHealth. Any related question, Raymond? And then Aaron? And then RG? Okay. So, good morning, sir. Yun lang sa kasi di ba yung budget ng PhilHealth, they are asking for another, I think about 76 billion ba for next year para sa subsidy. Ano to, dapat ba silang bigyan considering na hindi nga nila ginamit itong 89 billion kaya pinalipat ng DOF from PhilHealth napunta sa National Treasury, Senator? Well, yan po yung ating busisiin itong budget. We'll start already plenary debates on Wednesday, next week yata. So, PhilHealth has to answer all of this, Why are they asking for subsidy? And then, magdedeklara sila. Diba? I think the Senate or we will be willing to give subsidy as long as kailangan talaga. Kung kinulang sana talaga, para lang at least makagaan ito ron sa mga beneficiaries or patients that are in need, then we are most willing. But now, parang they will be asking for subsidy, they will declare that there is excess, parang hindi consistent di ba? Ba't ka pahingi ng subsidy, magde-declare ka, tapos hindi mo gagamitin for the implementation of Universal Healthcare Act. So, they really have a lot of explaining to do. Talagang malaki ang responsibility ng PhilHealth being the primary agency tasked to implement the UHC. Ang gandang batas ng UHC. Kaya lang, people have to rely on other programs. MAIF, Malasakit, dapat sana kung nandun na yon sa kung malaki-laki ang sinasagot ng PhilHealth, dapat hindi natatakbo kung saan-saan ang mga pasyente, Yun nga yung iniiwasan natin Yung pumipili doon sa PCSO, sa PAGCOR, sa politiko, yun ang gusto natin mawala. Na dapat pag na-hospital, automatic nandun na, nakabawas na o nandun na yung assistance sa gobyerno, dapat ramdam na. Okay, Aaron? Good morning, Sen. Sen, Aaron po from SMNI. Sen, being the primary author po ng Universal Healthcare Law, meron na po ba kayong naisip na particular provision na maaaring yung idagdag or baguhin just to compel the PhilHealth na yung mga assistance po nila ay mas maramdaman ng mga Pilipino? Well, there's kasi sa law, we are, even if we are authors, we are not health experts. That's why we in the law, there is what you call the Health Technology Assessment Council. These are a panel of experts, public health practitioners, specialists. Sila yung mas nakakaalam kung ano yung dapat. They will determine the benefits, kung magkano ang dapat na ibigay, yung case rates, Mas alam po nila ito kaysa sa amin. So, anong ginawa nila in the past 4-5 years of implementation? Diba? Sasabihin ni PhilHealth, kasi ito lang yung case rate, dito lang sila pumasok. Dapat si HTAC ang nag-ayos nun. DOH and PhilHealth, sila yung nag-usap-usap. Dapat, pag merong na-hospital na ganito, complicated, dapat isama na. Diba? Minsan, ang bigat, 500,000, sasabihin nila, ito lang yung pwedeng ibigay. Parang ang labo Diba? Kasi ito lang yung pumasok. So, nagkulang talaga sila.
So that's why I would want, hopefully, when we resume, I know it's budget season already, I would like the oversight function na mag-ano na natin, no? Gamitin na natin yung oversight function natin on the implementation of UHC. So that we can determine sino ba nagkulang? Si HTAC ba? Si PhilHealth ba? DOH? Sino ba nagkulang sa mga agencies, no? So there is still time, but we have a lot of catching up to do. Kasi nasa 5th year na tayo, dapat ramdam na ito eh. So may natutulog dito. It's either HTAC or PhilHealth. Again, hindi ang National Health Insurance, alam naman natin ang insurance kung makakataka sa mga claims para tumaas yung profit, di ba? Gano'n naman, yun na private. Hindi tayo private. PhilHealth is public, no? Again, reminder, pag gobyerno ka, kung may pondo ka, ang dapat yan, hindi savings. Ginagastos yan para sa serbisyo. Ganun ako, mula nung mayor ako, talagang hindi natin pagmamalaki dapat na may surplus tayo, dapat yan ginagastos for services. Sir, may patanong lang. Ay, meron ka pa, Aaron? Number? Ano lang po sana, sir? Meron po ba silang, kumbaga, parang, meron po ba silang yearly report, like, Meron po ba silang yearly reports then kung paano nakaka-apekto sa kanilang yung UHC? Like kung paano nila, yung nagagastos nila for the UHC? Well, kasi pag merong hearing, investigation, si PhilHealth President, ang ganda ng parang very rosy, no? Kinikwento niya lahat ng benefit packages, parang nagawa nila, nasa batas yun eh. Yung Z benefit packages, yung complicated diseases, no? Yung mga, nag-level up naman talaga. Halimbawa, for kidney transplant, may 600,000, open heart bypass, 500,000, breast cancer from 150 to 200,000, pag severe pneumonia, 300,000. Nag-level up naman talaga yung packages, pero bakit hindi nyo binibigay? Di ba? Ang daming lumalapit sa amin, nakikita ko, siyempre, nakakadungkot, nakaka-frustrate, dapat sinasagot nyo. Kung 30%, 40%, ang laking bagay na sana, much more kung kalahati man lang masagot nyo. Kung ang sarap, siguro ang sarap ng pakiramdam nung mga kababayan natin, kahit papano, yung pinapasa nila, sinagot ng PhilHealth, ng gobyerno ng kalahati, no? Or majority. That's the intent of the law. Kaya nga, sino ba natulog dito? Di ba? Sino natulog dito? Sa HTAC ba? Si PhilHealth? Na hanggang ngayon, struggling pa rin ang mga nauospital. Yan nga yung intent niyan. Kaya nga, one of the reasons that I push for this law, in my experience as a local chief executive, nung mayor ako, na nakikita natin yan, sa pag-ikot ko sa barangay, nauubos ang ipon, hirap na hirap, nasasanla lahat na kababayan natin pag merong na-ospital, lalo na kung komplikado, may nagdadialysis, may cancer, napakabigat talaga ng medical expenses. That's why this is really an ambitious measure, but we tried. No? We are trying to make it work. No? Kaya naman to kung magtutulog-tulog, kung hindi tutulog-tulog si HTAC at si PhilHealth No? Aside from PhilHealth's revenues from the members, yung sin taxes, no, na revenue will be used for indigents, for PWDs and senior citizens. So makukover sila na dahil dito. At yung subsidy pa kung kukulangin pa. So there is no reason for PhilHealth and HTAC not to cover everything. Kasi nga lahat, we made sure that bases are covered. Ayaw naman natin ipasa ng UHC, Universal Healthcare, ang ganda pakinggan, kung walang funding, di ba? We made sure that there is adequate funding. Ambitious, pero I think it can be done. So, dapat lang, hindi sila tutulog-tulog. May tutulog-tulog dito So, they have to be answerable for this. So, sir, from Mean Los Baños, na-mention nyo kasi na instead of filing Senate resolution, seeking Senate inquiry, oversight na lang. So, magkakahiring daw ba or mag-investigate sa UHC implementation para malaman sino ang hindi nagpe-perform? Kung magkakandak ng hearing kailan? After the budget deliberation daw po ba? Yun nga, magsisimula na kasi yun ang problema sa plenary budget debates would start already Wednesday. So, kaya lang, budget, dapat din natin tingnan kung how the agencies are performing. So, tingnan natin, baka
even during the budget debates, in the course, pwede rin po natin sigurong tignan yung accountability and performance ng PhilHealth and other agencies that is tasked to implement the UHC. Pero kung tapos na yung budget, sir, yung oversight nyo, magkakanda, papatawag kayo ng hearing. Oh, definitely, because we do not want a repeat of this again, no? Na magdedeklara ka ng excess funds, gayong dami pa rin hirap na hirap magbayad, eh, parang may mali dun. Hindi parang, mali talaga yon. So we do not want a repeat of that. That's why we would like to conduct an investigation. If not, pag-isipan natin o yung oversight functional na natin on the implementation of the UAC. RG, okay na? Okay. Raymond and then Mimpa. Sir, doon sa sense of urgency na yun, di ba, for the poorest of the poor, itong PhilHealth Fund. Pero, ang tagal na naglalas ng PRO, January 2025 po yung oral argument. So parang, di ba dapat medyo mas bilisan para the earlier na ma-resolve ito, much better for the members, sana. Well, definitely. But again, we just have to, kung ano na to it's judiciary, nasa kamay na yun ng judiciary. We cannot influence that, no? Siyempre, we have to respect the co-equal branch of government, no? Nasa kanila po eh. But I'm hoping that it will be resolved very soon. Again, for the benefit of the members. Kasi nga, sana mahabol pa natin na yung whatever we can save para nga mas magastos ito sa mga beneficiary, no? Lalo na ngayon sa mga pasyente. Ang concern ko talaga, which is really bothering me, yung pong mga lumalapit sa opisina, those who are seeking assistance to pay for their medical bills. So, siyempre nakakalungkot, di ba? Dapat by now, ramdam na po yan. So, yun, sana kumasave pa natin para ma-prioritize natin yung mga beneficiaries. Sir, kanina sa interview for the lawyer, the lady lawyer ng Department of Finance, you're insisting kasi na hindi naman daw yung premiums o contributions yung affected, kundi ito yung government subsidy. At may sapat naman daw pa rin na pondo na maiwan ang PhilHealth to finance or to pay for the hospital. Well, kasi po, yung UHC fund, iisa na lang po yan. Whether it's the members, galing po sa membership subsidy, yung pong subsidize din natin sa indirect contributors, which are the senior citizens, PWDs, and yung indigents, yung mga walang kapasidad, isang pondo na lang yan eh. No? Yun po yung galing sa Syntaxes, PAGCOR, PCSO funds, sinama na nga po natin yan for one universal healthcare fund. So, unahin muna natin. Again, it's PhilHealth's fault. Si DOF, hindi mo masisiyan, naghahanap ng pondo yan to fund the priority programs of the administration or of government. So, si PhilHealth talagang may ano rito, may sala. Ba't kayo magdedeklara ng excess funds? Ngayon, napakarami pa ang dapat bayaran, dami pang dapat na bigyan ng assistance. Again, not until we are satisfied na wala nang nahihirapan magbayad sa hospital bills. Pag hospital din, bayad na. Eh ngayon, hirap na hirap pa rin eh. Di ba? Eh 500,000, sasagutin mo 12,000 eh. Di pag, saan nila bubunuin yung almost 300 or more 400,000 pa? Di ba? Eh dapat yung konti na lang ang binubuno nila. Dapat sinasagot natin yung malaki. So, unahin muna natin. Dapat wala nang nahihirapan na magbayad ng bills bago natin ideklara na meron tayong savings or